So ano yung mga kailangan malaman sa lifestyle na ito? Unang-una, bago mo ito subukan, siguraduhin munang alam mo yung mga maaaring side effects. Yung mga napapahamak, it's mainly because hindi na-anticipate yung side effects, hindi alam na maaaring merong transitional na mga karamdaman na pwede siguro nilang ma-encounter sa pagsisimula ng lifestyle na ito. Para doon sa mga nagta-transition pa lang sa lifestyle natin, ito yung gagamitin natin para maibsan yung masyadong pagkawala ng asin sa katawan. Yan yung nagbibigay ng mga sintomas katulad ng pagkahilo, panghihina, cramping, pamumulikat, para kang nanlalata, yan yung nagbibigay nun. Ikalawa, may protein requirement tayo. Meron tayong video ginawa tungkol sa protein requirement. Pag kinulang tayo niyan, ang mangyayari sa atin, masyado tayo magkakaroon ng wasting. Mangangayayat masyado yung mga muscles natin, hindi mabibuild ng maayos. Paano ito ina-apply? So kunyari, kayo ay 50 kilograms. Using this formula, pag kinuha ninyo yung gitnang value niyan, so that is, kunyari 50, kayo, 50 kilograms kayo, kinuha ninyo yung gitnang value, that is around 1.5. So 50 kilogram na person times 1.5 grams equals 75 grams of proteins per day. Yan ang kailangan kainin sa araw-araw para hindi tayo masyadong mangayayat at magkaroon tayo ng essential building block kasi ang proteins essential po yan.